Di ko talaga alam kung saan ako nagkamali. Siguro nung pinili kong bumigay sa gutom. Alam niyo naman ang buhay ngayon, mahal na lahat, pati simpleng pagkain, di na kaya ng bulsa. Isang gabi, pauwi na ako galing pasada. Ubus na ang kita, ubus na rin ang enerhiya ko. Ramdam ko na yung kumakalam na sikmura ko, pero wala akong pambili ng kahit anong makakain. Papasara na ang mga tindahan, kaya napilitan akong maghanap ng kahit anong pwede sa tabi-tabi. Napadpad ako sa isang eskinita na hindi ko madalas daanan. Doon ko nakita yung butcher na yon, may maliit na pwesto, wala pang ilaw masyado, pero bukas pa. Nakaayos ang karne sa mesa niya, at halatang hindi sariwa lahat ng cuts. Pero ang daming tao sa pila, bumibili. Mukhang lahat gutom tulad ko, at nakita ko yung presyo sobrang mura, halos di ako makapaniwala. Lumapit ako at tinanong, magkano ho ang 1 kilo? Ang sagot niya, sobrang mura, halos parang bigas lang ang halaga. Napatingin ako sa mga hiwa ng karne. Medyo iba yung hitsura ng cuts, parang hindi pangkaraniwan, pero dahil sa gutom at desperation, bumili ako. Hindi ko na tinanong kung anong klase ng hayop yon. Basta, kinabukasan, niluto ko agad. Sa unang kagat, medyo iba ang lasa. Hindi ko masabi kung masarap ba o masama, pero sa puntong yon, wala na akong pakialam. Gutom ako. Ilang araw na akong hindi nakakain ng maayos, kaya't inubos ko agad ang kalahating kilo. Hindi ko inakala na simula pa lang pala yon ng isang masamang pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, may napansin akong kakaiba. Hindi na ako basta gutom, parang hindi na sapat kahit gaano karaming pagkain ang kainin ko. Parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko rin, nagbabago ang katawan ko. Nagsimulang mangitim ang balat ko, parang namamatay. Yung dati kong sigla, nawala. Minsan, nagigising akong malamig ang katawan, kahit mainit ang panahon. Hindi ko na rin matanggal sa isip ko ang karne na nabili ko. Parang hindi ko na makain ng ibang pagkain, kahit anong subok ko. Kailangan ko yung karne na yon. Bumalik ako sa butcher, at bumili ulit. Sabi ko sa sarili ko, siguro paranoid lang ako. Pero habang tumatagal, nagiging mas halata na sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, na may mali sa akin. Bakit parang pumapayat ka pero ang laki ng kain mo, sabi nila. Pero sa loob ko, hindi ako pumapayat, parang mas lalong nabibigat ang katawan ko. Isang araw, nagtanong ako sa isang kapitbahay tungkol doon sa butcher. Kilala mo ba yung nagbebenta ng karne sa eskinita? Nagulat ako sa sagot niya. Ah, yung luma na? Hindi ka ba natatakot bumibili doon? Matagal na nilang sinasabi na may kababalaghan sa pwesto na yon, may aswang daw na nagbebenta ng karne. Sabi nga nila, hindi hayop ang binibenta doon, tao. Parang nanlamig ako sa sinabi niya. Sinubukan kong ipagwalang bahala, pero hindi ko na matanggal sa isip ko. Bumalik ang mga alaala ng karne, ang itsura nito, ang kakaibang lasa, ang nararamdaman ko pagkatapos ko kumain. Parang gusto kong isuka lahat, pero wala na akong magawa. Nasa sistema ko na, at parang huli na ang lahat. Nagdesisyon akong huminto na sa pagkain ng karne, pero sa bawat araw na hindi ko ito nakakain, lalong lumalakas ang gutom ko. Ang sakit sa tiyan ko, parang tinutusok ng libo-libong karayom. Hindi na ako mapakali, hindi na ako mapanatag. Lahat ng iniisip ko, yung karne lang. Kailangan ko na ulit bumili. Nang bumalik ako sa butcher, alam ko na. Hindi na ako inosente. Kitang-kita sa mata ng butcher na alam niya kung sino ako, kung ano ako. Isa na akong biktima ng kanyang laro. Hindi ko na siya tinanong, basta binigay ko ang pera at kinuha ang karne. Wala na akong pakialam. Ang tanging naiisip ko lang ay makain ito. Sa huling araw ko bilang tao, napatingin ako sa salamin. Ang balat ko, kulay abo na. Parang may nabubulok sa loob ng katawan ko. Yung mga mata ko, hindi ko na makilala. Hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Ngayon, alam ko na kung ano ako. Hindi ako tao. Isa na akong aswang, tulad ng butcher na yon. At wala nang balikan. Kung ano man ako dati, wala na yon. Ito na ako ngayon, isang halimaw na nagugutom, palaging gutom. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, simple lang, sa mga panahon ng desperasyon, dapat pa ring mag-ingat. Dahil minsan, yung akala mong solusyon sa gutom, pwedeng magdala ng mas matinding gutom na hindi mo na kayang punan.